Okay, test ride naman natin tong Ducati Hypermotard 698 Mono RVE Edition na nilabas ng Ducati Philippines noong August 24, 2024. 659cc single cylinder engine, double aluminum mufflers na merong 6-speed Ducati quick shift up and down. 17-inch Pirelli Diablo Rosso, 120/70 lapad sa harap and 160/60 lapad sa likod. Tubular steel trellis frame with full swing arm. 245 rotor disc plus single piston Brembo caliper. 300mm yung size ng rotor sa unahan plus Brembo M4 4-pot radial caliper. Brembo all the way ultimo clutch, naka Brembo levers including front brake, naka Brembo levers din plus Brembo racing oil reservoir. Okay, yan. Sound check naman natin tong Ducati Hypermotards 698 Mono RVE. Dalawa yung tambucho niyan sa likod. Bali, etong tambucho na to, medyo naka-modified na siya. Ang sabi sa akin, medyo kinalkal na daw tong pipe na to para maging racing setup. Nakaka-cut delete na yata. Pero kung mapapansin nyo, single cylinder lang siya pero dalawa yung tambucho niya sa likod. Tapos ang laki. Ang isa pa palang napansin ko dito, no, wala siyang gas tank indicator. So hindi mo alam kung wala ka ng gas o meron pa. Pero ang sabi sa akin, kapag i-start mo daw to, pagka umilaw daw yung gas na to, itong gas indicator, ibig sabihin daw niyan 30 kilometers pa yung matitira. Yan, sige, start natin. I-push lang natin dito. Yan, make sure lang naka-neutral. Yan. Lakas ang tunog niya. Tunog. Lagabag. Okay, simulan na natin yung test ride. Bali, umuulan-ulan kasi kaya medyo putol-putol yung clips ko. Natin to. Okay, pagtyagaan nyo na. Okay, let's go! Bali, yung unang bira ko pala dito, hindi ko pa alam na naka-quick shifter to. Bali, kada cambio ko, nagka-clutch pa ako. Yan. Kung alam ko lang sana na naka-quick shifter to, napakasarap talaga nito. Bali, ito talagang liksi ng Hypermotard. Kada cambio mo, bibigyan ka niya. Hanggang kwarta, binibigyan pa rin ako nito. Ito yung mga klase ng motor na dapat talaga kakabisaduhin mo kung paano siya gumalaw. Kung hindi, medyo maaalanganin ka dito. Kaya, pinaka-the best talaga dito. Kabisado mo yung liksi niya kasi nga, single cylinder, ibang klase torque nito mga sir. Nung dinemo to nila Sir Toti sa BGC, puro wheelie tsaka jump ang inabot na itong motor na to. Bali yun. Ako kasi hindi ko pa kaya yung mga ganon, kaya medyo chill ride lang tayo mga sir. Ito pa pala yung isang napansin ko dito sa motor na to. Kumpara sa mga enduro bikes, mas malapad yung upuan niya. Mas masarap siya upuan. Kaya malaking tulong to sa comfort niya sa long ride. So yung ano niya maganda yung riding position niya kapag nakaupo ka dito sa bike na to. Tapos, bukod dito, pansin ko dito, walang angkasan. Hindi ka pwedeng umangkas. Noon, dito tayo ngayon sa Shaw Boulevard. Medyo maulan, hindi tayo makapag-vlog ng matino. Medyo madulas yung kalsada. Meron naka-wet mode to ngayong Hypermotard na to. Sana matesting ulit natin to pag maganda yung panahon. Ito palang gamit na caliper nito, halos kaparehas lang din sa Panigale B4, pero single rotor lang siya. Tapos yung makina nito, pinaka-latest technology na rin. Tsaka yung clutch, kahit na hindi masyadong bigayin, kakambyo siya kasi naka-quick shifter na rin to. Dahil nga medyo baguhan pa lang tayo sa quick shifter, medyo naiilang pa akong kumambyo nang hindi nagka-clutch. Ilan talaga tayo makapagmabilis ngayon, medyo kinakabahan pa tayo. Pero sa experience ko na to, kala ko napakagaling ko na mag-shift. Pero yung pala, dahil pala yung sa quick shifter, kaya pasok lahat ng cambio ko. Tsaka walang miss-shift. Tapos ang dali niyang isingit-singit sa traffic. Kasi para ka lang naka-dirt bike, para ka lang din naka-enduro. Tapos may ABS na rin to, may wet mode kasi siya. Napakadaling gamitin ito, napakagang. At
Dahil nga magaan siya, pwede rin to sa mga daily commute natin. Medyo mainit lang siya sa paa, kailangan talaga nakaboots ka o kaya nakapantalong ka pa. Ito yung nararamdaman kong init kapag ka traffic kasi yung radiator niya nandito. Tapos nararamdaman mo yung hangin ng radiator, yung init ng makina. Kasi nandito yung fan niya. Ayan. Diyan mo mararamdaman yung init kapag ka traffic. Pero usually naman pagka ginamit mo naman tong motor na to, naka-boots ka naman and also naka-pants. Kaya magandang ano na rin yun. Magandang shield na rin kapag ka medyo traffic o para hindi mainitan yung paa mo. Pero once nalagpasan mo na yung traffic, kapag ka binira mo na tong motor na to, hindi mo na mararamdaman yung init sa makina kasi medyo maluwag naman yung unahan nito, yung harap. Maganda rin yung ventilation nitong motor na to. And also, huwag natin kakalimutan na sa big bike category na rin to. So yung mga ganyang init sa pagitan ng legs natin, normal lang yan sa mga big bikes. Napaka-stable din itong bike na to. Wala rin kakaba-kaba pero Dahil nga basa yung kalsada at maulan, ako na mismo yung kinakabahan dito kasi kahit anong ganda ng gulong mo at anong ganda ng motor mo, dudulas at dudulas ka talaga. Once na nagkamali ka lang, yan, slide ang aabutin mo. tapos no frills tong bike na to. Ang mga nakalagay lang talaga yung RPM, speedometer. Tapos ito kung naka-neutral ka, gear indicator. Yan, naka-wet tayo dyan. Straightforward bike, hindi siya punong-puno ng mga technology pero may mga ride modes naman siya. Ito yung mga controls, busina, tapos signal light. Taas-taas na itong bike na to, 900mm, 900 plus. 510 rider, abot na abot naman. Oo, hindi siya beginner bike. Parang hindi ka kasi naka big bike dito eh. Puro traffic lang inabot natin, maambong pa. Kaya sa susunod matest ride ulit natin to, or yung mga susunod natin test ride wala na masyadong ulan. Hindi naman ako expert sa big bike pero bigyan na lang din natin ng verdict tong bike na to based on beginner's perspective. Ang pinakauna kong ginawa, ni-research ko bakit nga ba single cylinder lang tong bike na to samantalang napakataas ng cc niya. Usually kasi yung mga hypermotard, enduro, focus kasi talaga yon sa mga matitinding arangkada. So kailangan talaga matataas yung arangkada nila para maibigay nila yung mga kailangan nilang power like sa jump and also sa mga wheelies. Maganda rin siyang beginner bike pero hindi siya ganun kabait kumpara dun sa mga ibang big bike na nasubukan ko. Siguro kasi medyo naka-tune and race ready na tong demo bike na gamit natin kaya siguro hindi siya ganun kabait and kailangan ko pa na maraming test ride para talaga makuha ko yung full potential ng motor na to. Usually kung meron kang enduro na naka-motored setup and nagbabala ka mag-upgrade, isa na to sa mga pinakamagandang simula kasi around 700cc lang to, so meaning mas affordable siya kumpara dun sa mga mas naunang nilabas ng Ducati. Usually kasi yung mga hypermotard mga nasa 1000cc, 900cc, so ito mga 700cc lang to, so that means 700cc mas mura siya kumpara dun sa mga liter bikes. Bali 740k lang to para dun sa standard edition and ito naman gamit natin RV edition 790k introductory price. Not sure kung tataas to in the near future pero pinakamaganda kontakin nyo Access Plus para makasigurado kayo sa mga price and para makapagpa-reserve din kayo ng unit nyo. Mga sir, kung kayo naman ang bibili ng big bike, i-consider nyo ba itong Ducati Hypermotard 698 RV Edition? Comment nyo naman sa comment section below. And also, don't forget to like and subscribe para matuloy-tuloy naman natin itong mga ganitong klaseng vlog. Thank you nga pala kay Mark Yu ng AGM Scooter and Access Plus Philippines. Hanggang sa mga susunod na video, motovlog, yes!